to stop threatening the officials involved in the former president's arrest. Zen Hernandez reports. It has been 7 months since former President Rodrigo Duterte was detained at The Hague in the Netherlands, charged with crimes against humanity in connection with the killings in Davao City and during his administration's war on drugs. A recent opinion poll reveals that half of Filipinos believe the former president should be held accountable. All That's right. according to the We love you, SWS Tatay survey Digong. conducted from September 24 to 30, commissioned by the Strat-based group. Many of those who are in favor of accountability are from Luzon and Visayas, while many of those who disagree are from Mindanao, the Duterte family's bailiwick. Families of victims of extrajudicial killings, meanwhile, are growing more impatient by the day. They, however, welcome the pretrial chamber's decision. Alright. Good morning. News that matters po. Pag-uusapan po natin ditong umaga na to. Itong si Tatay Digong na mahal po ng taong bayan, mga kababayan. At ngayon, itong si Paulo, yung kanyang anak. Ito nga po, nanawagan po siya dito sa palasyo pero hindi po sila pinapansin na kasi kinidnap nila yung tatay niya, nawala man ng pasabi na dinala doon sa Hague. Kaya ngayon nakakulong ang ating mahal na Pangulo, ang ating mahal na dating Pangulo na kung saan ay 80 years old na po siya at nandun pa siya na kawawa naman po ang ating former president. Hindi po tama yan, di ba mga kababayan? Dapat po dyan bigyan ng respeto. Dito na lang sa Pilipinas, bakit pa dyan dinala? Ano ba yung mga gobyerno natin? Di ba sila dati magkakampi, tapos ganyan ang gagawin kay Tatay Digong. Siya pa ngayon nagpalibing sa tatay niya Itong si Bangag Wala sa ayos din to si Bangag, mga kababayan. Binoto ng taong bayan, kaya nanalo. Ginamit niya lang itong si Tatay Digong, tsaka sila Vice President Sara Duterte para manalo ng eleksyon. At tsaka ito rin si Chavit. Pagkatapos nun, bye-bye na. Finito la musika. Rejecting Duterte's plea for interim release. For them, Duterte is lucky for enjoying due process while detained in what most describe as a hotel-like facility in The Hague, unlike their loved ones who were killed without even the chance to explain themselves. Yan po ang according to one of the victim's lawyers, siguro ICC ng detainees have many privileges, Tatay Digong, including mga phone kababayan. access and extended family visits. 200 minutes free. You can message your defense counsel at any time. And you can have access to all documents. You can have access to visits. So hindi po ito yung nakalock in siya sa kwarto. He can go to the gym, he can go to the library, he can go to the common area, he can go to parang they also have a makeshift kitchen. Among the pretrial chamber's basis for denying Duterte's interim release were the risks of flight, obstruction of justice, and commission of further crimes. But Duterte ally Senator Ronald Bato de la Rosa denied all these claims, saying the former president Senator is Bato. already old and frail, even if he hasn't visited him personally. Skin and bones lang daw. Medyo talagang hirap na daw tumayo. So that's yung sitwasyon niya ngayon. Wow. Ito nga po yung abogado ni Tatay Digong, mga kababayan, na si Nicholas Kaufman. Nga sinabi niya nga wala man lang daw sila nakipag-cooperate at ito man lang hinayaan na lang ang ating former president ng Republika ng Pilipinas na nag-stay dun sa maliit na kwarto na sa more than 1 taon at kalahati, mga kababayan. Dapat, which is a very isolated room na kung saan nakakalungkot na pumapayat po ang ating mahal na dating presidente na si Tatay Digong, which is hindi na naman po tama, mga kababayan, na hindi po makatao na doon nila i-isolate ang ating dating presidente na 80 years old na po. Hindi naman po tama, di ba, mga kababayan? Ang mas maganda po dyan, ang pinaka the best, pauwi na lang sa Pilipinas at doon gawin kung anong bahala sila, litisin. At least makakapaglitis ng maayos, makakapunta dito sa Senado. Ano bang problema doon? Halatadong ayaw yata nila na nandito si Tatay Digong kasi nai-insecure po ang mga administrasyong Marcos na walang ginawa kundi magnakaw ng pera ng taong bayan. Mga mandarambong, mga kawatan, ng tokwa kayo. Hindi na kayo nahiya. Malacanang, for its part, responded to what it perceives is a threat from Congressman Paulo Duterte,
who said those responsible for his father's supposed kidnapping and transfer to The Hague will pay. Wala po tayo sa isang barbaric world. So dapat po tayong tumugon kung ano po ang rule of law at hindi po tayo dapat Mga kababayan, ito nga pala si Yusek Castro. Kilalang kilala nyo po to. Ito po yung barking dog ng Malacanang, mga kababayan. Kung saan putak ng putak against dito sa ating mga kababayan. Kung trabaho pa nito ay putak ng putak. Nang walang magaling lang magsalita kasi sila ay nakapwesto. lagi na lamang nabubuhay sa pananakot. Castro clarified that the Marcos administration has nothing to do with the ICC case, which was filed back in 2017 during Duterte's term. She added that it's best to leave the next legal steps to the former president's lawyers. Tingin nyo mga kababayan, mga katarungan ba na bigla na lang dinukot at dinala sa Hague ang ating mahal na Tatay Digong? Ano sa tingin nyo mga kababayan? Hinayaan na lang po nila yung kaso ni Tatay Digong sa Hague, sa ICC, kung saan sila na lang daw ang bahala. Obvious naman dahil wala po silang pakialam. Pero isang malaking pagkakamali pa yung ginawa nila at foul below the belt po. As a human being, hindi mo pwedeng, may karapatan po tayo. Hindi mo pwedeng biglang idadrag yung tao, dalhin mo sa ibang bansa na alam mo nyo nang walang kalaban-laban at helpless. Ba't di mo daanin sa diplomasya mga kababayan, di ba? Itong mga administrasyon, bangag na bangag tong mga to. Sobra-sobra sila, mga magnanakaw, mga di respeto yung mga karapatan nating pantao mga kababayan. Katulad ng ginawa nila dito kay dating mahal na Pangulong Tatay Digong. Hanggang dito na lang muna tayo mga kababayan. Naglalambing lang naman tayo. Huwag niyo kalimutan i-share, like at subscribe itong mga videos na to. At nang sa ganun, napapanood ito ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas, lalo na sa iba't ibang bahagi ng mundo. Maraming salamat po mga kababayan. News That Matters po. God bless.